Hindi naman nakapagpigil si Chavit Singson na magsalita na sa publiko at ayon pa sa kanya, dead sure mapapatalsik siya. Sa gitna ng umiigting na krisis ng administrasyon, diretsang hinikayat ni dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson si Pangulong Marcos Jr. na magbitiw habang mayroon pang honorable exit upang hindi na maulit ang sinapit ng kanyang ama na napalayas sa Malacanang noong 1986 EDSA People Power sa isang talumpati sa Macra Balitaan sa Harvard View Restaurant. Hindi nagpatumpik-tumpik si Singson pag di siya bumitiw. I am dead sure mapapatalsik siya. Iginiit niyang lumalala ang disgusto ng publiko lalo na't sa gitna ng mga kontrobersiya sa flood control scandal, mga aligasyon ng katiwalian at mga ulat na pag-arangkada umano ng martial law powers ni Marcos Jr. Babala ni Chavit, kung itutulak ni Marcos Jr. ang martial law, lalo lang magagalit ang tao. Kaya't panawagan niya kay Marcos Jr. ilagay ang kapakanan ng sambayanan bago ang ambisyon. Isang tabi ang politika. Huwag nang hintaying pilitin siyang umalis. At pag-uusapan po natin sa episode na ito ang Bukana Bridge, ha? Trending sa social media itong noong nakaraang linggo. Trending sa social media itong Bukana Bridge yan sa Davao na pinag-usapan sa iba-ibang kakalsadahan, sa iba't ibang sulok ng Pilipinas at maging sa ibang bansa. Dahil ito daw ay inangkin ni Bongbong Marcos at ang sabi naman ni Claire Castro na kanyang aso, ito ay natapos sa kanyang termino, therefore, ito ay legacy ng kanyang pinakamamahal na Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nakakatuwa talaga itong si Maring Claire, si Auntie Claire ninyo, kasi kung ano-ano na pinagagawa, may pagtanggol na lang niya ang kanyang amo. Oo, yan ang problema kay Auntie Claire. Okay, so, pero bago tayo magsimula, mga kababayan, lupit ni Bongbong Marcos Jr., parang parang, may pelikula yan eh. Oo, yung Top Gun ba yun? Si Tom Cruise? Oo, lupit eh, no? Oo, may pagka, talaga sa pelikula eh, kaya naging presidente ito eh, dahil nanood ang pelikula eh. Oo. Diba? After daw niya mapanood yung Ant-Man, bigla siyang nag-decide na magtatakbo siya, biglang Pangulo. Oo. Diba? Tingnan nyo, may pagkalanggam talaga ito eh. Oo. Si Bongbong Marcos Jr. may pagkalanggam yan. Tingnan mo, ano ba ang characteristics ng isang langgam? Ano ba ang ugali ng isang langgam? Oo. Ang mga langgam, pag tag-init po, nag-iipon po ng pagkain yan. Oo. Kung saan nila dinadala, binabaon sa lupa, yung mga pagkain na nakukuha nila, nag-i-impact sila, di ba? Oo. Tapos may mga tinatawag yan, King Ant, Queen Ant. Ito King Ant to, si Marcos Jr. Yung King Ant, yun lang nag-uutos doon sa mga, yung mga maliliit na langgam, nag-uutos siya doon, manguha kayo ng mga pagkain niya sa labas. Ganun din ang ginawa nito yung Bongbong Marcos Jr. Habang tag-init, nag-iimbak. Pero walang hiya. Yung inimbak nila, pera ng taong bayan. Kaban ng taong bayan ang kanilang inimbak. Oo. Di ba? May kwento nga langgam eh. Di ba? Kasi dapat Ant-Man, dapat pinanindigan niya ang kwento ng langgam. Ang kwento ng langgam, kapupulutan po ng aral yun. Dahil ang langgam, kapag tag-init po, nag-iimbak ng pagkain, naghihirap po yan. Lumalabas po yan dyan sa mga puno, sa lupa, kung saan parte ng nature para maghanap sila ng mga pagkain na iniimbak nila kung saan man, doon sa kanilang kaharian. Di ba? So, ibig sabihin, ang langgam po ay resilient, masipag, talagang mapag-impok ang langgam. Pero, yun ang mapag-impok na dapat natin tularan. Oo. Yung iniimpok nila pagkain, bunga ng kalikasan yan. Mga bunga ng kalikasan. Oo. Etong si Marcos Jr., at ang kanyang mga kasapakat, ang iniimpok nila, yung kaba ng bayan, pinaghirapan ng sambayan ng Pilipino, galing sa tax, ayan, yun po ang iniimbak ng mga yan. Oo. Kaya, yan, sila po na mga magnanakaw, ang mapag-impok na hindi natin dapat tularan. Okay? So, ito po ay nag-trending sa social media, pinag-usapan sa buong Pilipinas at maging sa ibang bansa. Ito pong tinatawag natin na Bukana Bridge. Alam natin po, itong Bukana Bridge, ito po ay na-award sa Davao ng China nung mayor pa si VP Sara Duterte. 2018,
2018 at naglabas nga dito ng statement si VP Sara Duterte kung saan pinasalamatan niya yung administrasyon ni Pangulong Duterte at ang People's Republic of China dahil dito sa ambag nila na tulay na ito. Na nung natapos na, dahil sa walang accomplishment, itong si Bongbong Marcos Jr., inangkin na yung Bungana Bridge. Inangkin na nila, nang bastos pa. Binastos nila yung mayor ng Davao, bigla-bigla silang lalapag dyan at aangkin na ng tulay na wala naman silang ambag. Tingnan natin kung gaano siya kakupal. Yung children, kunyari, nag-uusap-usap. Kunyari, mayroon kayong ambag. Kunyari, kunyari, may ambag. Kunyari, may ambag kayo. Okay. Okay. Usap-usap. Dapat may apiran pa nga yan eh. Dapat nag-apir-apir pa eh. Yung mga tipong galawan na kunyari, may ambag kayo. Kunyari, may kinalaman kayo dyan. Yan. Yun ang mga diskarte na mga credit grabber at mga magnanakaw. Di ba? Nagnakaw na nga ng kaban-kaban ng bayan. Nagnakaw pa ng tulay. Wala problema. Hindi nabuksan. Pinangako, niyabang pa niya, bubuksan natin yan. December 15. Anong petsa na? December 16 na. Bakit sarado pa rin yan? Dahil, pakinggan muna natin yung pangako niya. Ngayon tayo sa Bungana Bridge. Anong ginagawa mo sa Bungana Bridge? Tangina ka. Walang hiya kang hindot ka. Ang sama ng ugali mo, credit grabber ka pa, magnanakaw ka pa. Nakakatapos, it is a 1.3 km bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa. Talaga lang, ha? Sige. Ito'y sinasabi ang estimate natin. Sinasabi, ha? Tapos, estimate. Sinasabi, tapos, estimate. Siya, wala naman talagang alam. Na ang biyahe na dati halos 2 oras tapos ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Tapos, ano? Malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. Ano gagawin natin? Bili tayo na 500 na Noche Buena. Tapos, magpapasko tayo, hindi tayo matutulog. Singot lang tayo ng singot. Hindi pwedeng gano'n, tulog-tulog din tayo. Delikado yan, pag di tayo natulog na. Pero, pag tulog, gising din, huwag patulog-tulog sa pansitan. Dahil naiiwan tayo ng mga kalapit nating bansa eh. Ano gagawin natin? Alam naman natin nangyayari sa traffic. Kaya ito ay magagamit. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. December 15 gagawin na yan, Bubuksan na raw, December 15. Pero nangyari, ba't di nabuksan? Dahil pumalag si Mayor Baste. Hindi nabuksan dahil pumalag si Mayor Baste. Punta ikaw mayor dyan, tapos pakikialaman ng proyekto nyo kung sino-sinong Ant-Man, na wala namang ambag dyan, ang ambag niya dyan, ano ambag niya dyan, sabi ni Mayor Baste, DPWH will open only 2 of the 4 lanes at the Coastal Road Rojas exit today, in compliance with the careless pronouncement of the President regarding its openings. If they insist on opening it today, let them be, because the President's behave like a child. Yung Presidente daw, umaakto na parang batang palaspaslit. Mukhang bata. Isip bata, sa madaling salita, ang presidente ng Pilipinas. Puta ko, nagdudroga ka talaga. Mas malala pa sa isip bata yan. Sabi pa ni Mayor Baste, acting mayor, to DPWH, should anything happen to Dabaweños in that area because of inadequate street lights and safety measures, that is on your stupidity. Mga boboro kayo, DPWH. If they insist on opening it today, let them be, because the President behaves like a child. Si bata talaga yan eh. Binuhin mo yung kapatid na nagsalita doon sa rally ng INC, hindi daw niya kilala. Mas malala pa sa isip bata.
yung mga angkin ang hindi sa kanya, puta, mas malala pa yun sa isip bata. Mas malala pa sa isip bata yun. Kasi ikaw kung matanda ka, putang ina, simple rules of life. Huwag mong kunin ang hindi sa'yo. Puta, tinuturo ng lola ko sa iyan eh. Naalala ko pa yung turo ng lola ko, pinipit-pit pa kamay namin eh, pag nagkumuha kami ng hindi sa amin eh. Kahit pabiro pa yan, pag kumuha ka ng bagay na hindi sa'yo, mali yun. Pag inangkin mo, yung bagay na hindi sa'yo, mali yun, Bongbong Marcos Jr. Pero immune na ata itong mga to eh. Muna 1970s, nagnakaw na itong mga to eh. Tapos ngayon, 2025, ganun pa rin. Mas malala daw ngayon, sabi ng mga political analyst, yung mga historiador, mga historian, mas malala daw ang nakawan ngayon, di ba? Ito kasi mga kababayan, di nabuksan po yung Bukana Bridge dahil po premature. Bubuksan po ito ang original date ng opening po ng Bukana Bridge, kasama na po yung mga bypass roads, ay March of 2026. Minamadali po nila. Minamadali po nila kasi nga, hino-stage nila yung proyekto na maganda. Sabi nga ni Claire Castro, di ba, natapos sa termino ni Presidente Marcos Jr., therefore, legacy niya daw yan. Utang ina mo, kahit wala ka namang kinalaman dyan, legacy mo yan, halimbawa ako sa isang pamilya, paliitan na lang natin kasi ang hawak ni Marcos Jr. buong Pilipinas. Halimbawa ako, sa isang pamilya, may tatay, may mga anak. Yung achievement ba ng anak mo, halimbawa, yung anak mo, nakagawa ng isang magandang bagay, sa kapwa niya Pilipino, sa kapwa niya tao. Ngayon, yung magandang bagay na yon na nagawa ng anak mo, susulitin mo? Sasabihin mo na dahil sa'yo kaya nagawa ng anak mo yon? Hindi ugali ng matinong tao yun. Dapat, puriin mo yung anak mo, dahil may nagawa sa kapwa niya, tao, hindi yung igagrab mo, yung credit ng anak mo. Diba? Hindi po pwede yung ganun. Problema kasi dito mga kababayan, ipinangako ni Bongbong Marcos na bubuksan December 15, pero yung mga lagusan pala hindi pa tapos. Ano yon? Bongbong Marcos, apakabobo mo talaga. Paano mo buksan ng tulay kung sarado ang magkabilang dulo? Paano mo bubuksan ng isang lagusan kung walang daanan sa magkabilang dulo? Putya, wala pang semento yung magkabilang dulo tapos i-open mo? Ganon kakatanga na isang pangulo. Dahil sa sobrang pagbibida-bida mo, sa sobrang credit grabbing mo, minamadali nyo, lagyan ng manipis na asfalto, pukin ng ina nyo, ipapahamak nyo pa mga dabawin nyo. Alam nyo yung mga substandard na kalsada, substandard na mga asfalto, delikado po yan. Yung manipis na asfalto, lumilipad po yan, ininilipad po ng hangin yan na parang yero. Diba? At yung maninipis po na asfalto, sumasama po yan sa katawan ng mga sasakyan na dumadaan. Kasi nga manipis, nagbabakbak, pahihirapan nyo pa yung mga may-ari ng sasakyan. Maghalal pa naman kayo ng presidenteng bangag. Ano asahan natin dyan? Dapat yung mga tao na walang kinalaman, na hindi naman boboto dyan, ayaw naman dyan, nadadamay dahil sa kanyang katarantaduhan, katangahan. Pasensya na kayo kasi kasalanan nyo to Ayaw naman namin dyan Hindi naman kami bumoto dyan Si BP Sara nga nabudol din pala. Walang kaya, utang na bilyon-bilyon nabudol nito tingnan nyo po, hindi po nabuksan ang Bukana Bridge dahil wala pong lagusan. Walang kalsada doon sa magkabilaang dulo ng tulay. Ano yun? Bubuksan mo yung tulay lang? Walang lagusan? Hindi ka ba naman tanga? Ito,
panoorin nyo yung sitwasyon dyan, mga kababayan. Oh, shoutout sa ating mga babayan dyan. Oh. Nabudo na naman taga Davao. Nabutol na naman. Itong video na to ha. Itong video na to kay kinuha natin diyan kay Sir Co-op na taga Davao. Taga ano to? Taga Davao to si Sir Co-op, kaibigan natin yan. Diyan sa Davao. Galit na galit siya eh. Pera muna ako tol, ng video mo ha. Paano kasi premature kasi? Magdeklara, magbubukas-bukas. Hindi gugustuhin to ng mga Duterte. For sure. Ha? Magagalit talaga kasi ipinipilit niya. Kaya nga, ipipilit nila ni Bongbong Marcos na buksan. Ang dami tuloy mga motoristang dismayado. Kaya alam natin, tingnan nyo mga kabayan, grabe po, no? Hindi po kaakit-akit tingnan, hindi po kaayayang tingnan. Iba po ang Duterte, iba po ang gawang Duterte. Pag once po sila ay magbubukas ng proyekto, dapat malinis sa mata, kaayayang tingnan, kompleto, dapat talagang ikaka-proud, no? Bilang mamayang Pilipino, pero hindi ganito. Yung marami pang mga bakal na nakaano sa gilid, tapos ang nipis-nipis ng pagka-aspalto, halatang minamadali. Ha? Banga ka presidente. O sige, banga ka presidente kayo. Nag-decide siya na i-open karon. Oo. Walay street lights. Walang street lights. Tama ba yun ni Baste na dili dapat i-open pa? Kaya nga eh. Oo. Yun yung isa natin nakita dyan kasi hindi ganito ang gawang Duterte, hindi ganito ang build ni Tatay Digong. Hindi ganito. Kasi once ang Duterte talaga gumawa ng isang proyekto, pag once natapos yan, talagang maganda tingnan sa mata, kaaya-ayang tingnan. Kumbaga, pag nakita ng sambayan Pilipino, papatok sa social media, lalong-lalo sa Facebook. Kita nyo sa phase 1, kahit doon sa Magwa-Playa. Doon sa may Talumok Park, yung may flyover doon. Kita nyo sobrang ganda, ang lawak-lawak ng kalsada, ang kapal-kapal. Dito mga bayan, talagang tinipid. Ay, Ginoo. Ayan, may mga bakal pa dyan, Paano yan? Hindi talaga siya advisable na talagang ipilit mong buksan ang isang coastal road or itong dito sa may Ruas Extension, sa may Rotonda banda, na hindi pa tapos. Ang Bukana Bridge, tapos na. Pero yung paano naman yung lagusan, hindi naman pwede mag-open ka lang dyan, walang insaktong lagusan ng mga sasakyan. Tingnan niyo dyan. Yan yan po. Dito lang kasi, yan kasi gilid, sir. Dito kasi gilid, Yan po yung sitwasyon ngayon. Sobrang dilim. Tapos ito yung sasabihin nilang bagong bukas na dito sa may bandang Bukana Bridge, na dito yung lagusan niya sa may Ruas Extension. Kahit sino mang tumingin dito, magsabi, hindi matutuwa. March pa ang upa ng Bilis. March pa. March, pinilit na yun. Nakakadismaya. Saan siya? Mag-u-turn lang siya. Murag di ango-ango. Sisi Park. Mag-Saysay Park, walang lagusan din doon. Hindi pa tapos. Ganon kasi, pag aangkinin mo lang ang proyekto nang wala kang kinalaman, walang alam ang Pangulo, ang Bongbong Marcos, kung anong update talaga sa build projects. Di ngayon, natingga tayo dito, ang daming umasa. Di ba? Ayan sila, Sir. Ayan sila, Sir, umasa yan, nasana. Di ba, Sir? Kaya kayo nandito, kasi ang dinig nyo, ngayon magbubukas, di ba? Ayan, pati doon sa kabila, dapat dito sana yung dadaan. Paano ganun talaga, pag hilaw ka na presidente, hindi mo alam. Kasi wala man talaga siyang alam. Walang alam. Kaya nga, agree. Wala talagang alam yan. Wala man yun talaga siyang alam dito. Sisingit-singit sa build, sa Coastal Road sa Davao. Ayun, tayo lahat. Palpak, na-prank na naman tayo, nabudo na naman tayo. Dami na budol. Ang dami talaga kasi mula doon sa kabila, doon mismo sa phase 2, sa may SM Banda Ikulan, ang dami din mga motorista doon na gustong papasok dito. Dito rin, ang dami rin nag-antay na dadaan sila dito kasi yun yung sabi ng presidente. Nakakatawa, presidente ka, isisingit mo yung sarili mo, ipipilit mo na kunwari ako yung magaling. Ako na ngayon ang presidente, kaya akin na tong Bukana Bridge, itong build sa Davao na Coastal Road, akin na to. Ang ending, walang lagusan. Walang lagusan, tapos magdeklara ka na opening. Idadamay pa yung Davao sa kapalpakan. Kaya dismayado talaga si acting mayor Baste Duterte. Dismayado talaga yan. Grabe. Galit talaga. Sabi nga, premature talaga buksan to. Ayaw maniwala ng isang niwi eh.